Magtatapon tayo ngayon ng ng basura. Hindi magtatapon kundi magtitinda ng basura. At ibabalik ko lang itong sasakyan para maikarga natin yung ating mga basura. Imamaniobra lang natin itong sasakyan para maikarga natin ng maayos yung ating mga basura. Medyo marami-rami yun. Kaya inaayos na namin yan kahapon o nung isang hapon. Bababa ko muna tong sasakyan ng aming stroller. Nakaipon kami ng marami-rami. For sale din tong washing machine. Baka gusto nyo bilhin, ha? So, ito yung mga naipon namin. Inayos na namin kahapon ito. Nung isang hapon pala. Hindi nung isang hapon. Nung weekend pala. Nung mayroon kaming mahabang bakasyon. Marami-rami to. Dati-rate, kapag meron kaming apat na ganito at meron kaming siguro mga 4 na sako na aluminum, nakakaipon kami ng $40 to $50. Ngayon, hindi ito masyadong marami. Konti lang. Kaya malamang nasa mga $30 lang siguro to. Pero hindi pa rin natin alam. Umaasa tayo na na kahit papaano umabot ng $40 para may pambili tayo ng gamit sa yan. And then of course this one. Ayan, okay. So, dadalhin natin yan sa Sarkan para pipila tayo doon and then ibebenta natin. So, tingnan natin kung magkano yung kalalabasan nito. So, let's go! Okay. So, ready na tayo. Hindi naman kalayuan yung yung Sarkan dito sa amin. Dati-rate nagpapalit kami ng mga basura dun pa sa either east o kaya dito sa gawin ng Alberts. Pero ngayon mas malapit na. Dito na lang kami sa Harbor Landing. Mas bago yung kanilang establishments dyan o yung kung saan kami nagtitinda. At mas kakaunti ang pila. May pila pa rin pero mas kakaunti na yung pila. Unlike dati na talagang pipila ka ng oras para lang maitinda mo yung basura mo. Ngayon, medyo mas kakaunti na and hopefully, 2:00 pa lang ay kakaunti pa lang yung pila. Pero mamaya, between 3 to 4, kapag nagbebenta ako dyan, kahit na anong oras, kahit na anong araw, talagang medyo mahaba-haba ang pila. Hopefully ay medyo kakaunti na lang ngayon yung pila. Kasi maaga pa naman, nasa trabaho pa yung mga tao. Maya-maya pa yung magtitinda kapag ka-uwi nila. Pero tayo, dahil nga medyo off tayo ngayon, isang araw, ay maaga tayo pupunta. Sa atin kasi ang pagbabasura, medyo di ba? Nabanggit ko na rin sa inyo noon yan. Kapag, professional ka or something na
may sabihin natin may well-off ka, medyo ibang thinking ng tao sa atin kapag pipila ka magbebenta ng basura. Dito naman kasi alam nyo naman yan, at marami na sa inyo napanood nyo na si Inday Roning, di po ba? At kilalang kilala nyo siya, nagbabasura, pagkain, mga materials. Dito naman kasi wala yung mga ganun, magbasura ka hindi, that's fine. Yung vice principal nga namin, siyang in charge dun sa sa mga sarkan namin, inuwi niya sa bahay nila. Additional nga naman yun, additional na pambili nila kanilang mga tissue, o kaya naman pang yung plastic, garbage bags, and so on, pang sabon sa kamay, mga ganun lang, malaking bagay o malaking tulong yung yung nagagawa ng basura. Malaking bagay yung makakabili ka ng bagay na alam mong patapon na pero magagamit mo pa rin. Sa amin, sa kaso namin, pinipila namin yan para may pambili kami ng garbage bags at saka pang hugas ng kamay, pang hand soap at iba pang mga bagay na medyo maliliit pero kapaki-pakinabang. Yun ang pinaggagamitan namin yan. Yung ibang mga bata dito, tinuturuan din ng magulang kung paano mag-collect ng ng sarkan o ng basura kasi talagang may pera din talaga. Baon nga naman nila yon. Natututo rin sila. Kahit ako, nung bata ako, nagbabasura din ako. Niipon ko yung mga bote ng alak, bote ng hinyebra, bote ng Nelicom, kung alam niyo yung Nelicom. Yung mga kabataan dyan, di na siguro alam yung Nelicom patis. So, nandito na tayo sa sarkan at ipipila na natin yung ating mga basura. Hindi na tayo pwedeng mag-video dyan sa loob kasi syempre for privacy naman, private na yon. At kakat ko muna dito yung video. Bibilangin natin mamaya kung nakamagkano tayo, no? So ibababa ko lang yung yung ating mga naipon at bilangin natin mamaya kung makakamagkano tayo. But all you cared about was would she submit, shop everything and give her all to you. Well, what about what the girls want? What about self-destiny? Shouldn't even be an argument. Consider what's best for me. What about what the girls want? What about self-destiny? Shouldn't even be an argument. Consider what's best for me. What's best for me? So yun, nakapagbenta tayo ng 20, 40, 50, 7. Nandito yung $2. Nakapag-benta tayo ng ng $50. So ibig sabihin ay malaki-laki din yun, kasi kung tutuusin naman talaga, may pera talaga sa basura. At uwi na ngayon tayo, hindi na tayo makakapag-shop ngayon kung ano mabibili natin dyan. Bukas na kasi Biyernes ng hapon ngayon, medyo marami-raming gagawin at medyo busy tayo sa pag-asikaso ng ibang bagay pa. So bukas na namin ibibili yan. Ang mahalaga ngayon ay palit na namin para ready for shopping na bukas. Ready na tayo bukas para sa ating pamimili ng mga garbage bags, ng sabong panlaba, kung ano-ano pa. Ay. So, yung napapanood nyo ng mga kababayan natin na nagtitinda ng basura o ng sarkan na talagang kumbaga parang halos pang kabuhayan na nila, that is true. Totoo po yun na may pera talaga sa basura dito sa Canada. Kasi nga, yung binibili mong product, may deposito na agad yun. Let's say 1 cent, 5 cents, 10 cents, 25 cents. Ang pinakamalaki ay 50 cents. So, naipapalit namin yun, no? Kaya para sa mga kababayan natin, nagtataka kung bakit yung mga ibang kababayan natin ginagawang
kumbaga, may pera na pala doon sa ano, sa pagbabasura ng mga kababayan natin. Yes, there are actually. At just to inspire na hindi kailangan na mahiya o ano pa man yung sabi natin mga kababayan na kung minsan ang comment ng mga kababayan natin, nagbabasura ka lang? Nakakadiri yan, parang ganon. Pero dito, kabuhayan ng iba. Well, so maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa pamamasura ngayong araw. At kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po. Paalam.